Wearing jersey number 8, Jarela Marie De Jesus. Number 12, Jamanea Ferrer. Sa itong Lady Jets spiker sa atake si De Jesus. From teammates to workmates, sila ang career-driven at passionate ladies of the Perla Spikers. Triple block kay De Jesus. Habol si Pantino. Ang veteran setter na si Jem Ferrer at si Ella, the Elevator De Jesus. Parehong laking Maynila sina Jem at Ella. At bata pa lang, nakitaan na sila ng potensyal sa volleyball. Nag-start ako ng volleyball nung grade 4 ako sa Hope Christian High School. Nakuha ako, tapos ang coach namin si Coach Jerry. So since grade 4 hanggang 4th year high school, siya yung coach ko. Badminton player talaga ako before ako nag-volleyball. Kahit badminton player ako, siguro mataas na ako tumalon eh. So nakita niya siguro na baka kaya ko maglaro ng volleyball. So, syempre maliit ako, di ba? So, yun lang ang advantage ko sa ibang spikers. Kaya, bawat spike talaga kailangan kong tumalo ng sobra. Kung hindi, lagi lang akong boblock or hindi papasok yung spike ko. Si Jem ay bahagi ng sikat na Fab 5 era ng Ateneo Lady Eagles. Ang lineup na nagdala sa Ateneo sa kanilang first UAAP Finals appearance. Doon pa nag-start na lumaki yung volleyball eh. Dati ang venue ng volleyball sa UP Gym lang, nag-FEU kami, tapos hanggang naging San Juan Arena, tapos naging Araneta, MOA. So parang doon mo nakikita na parang grabe yung suporta rin ng mga tao sa volleyball. Si Ella naman ng Team Besh ay bahagi ng historical first UAAP Women's Volleyball Championship title ng Ateneo. De Jesus, that's the point. Ateneo talaga yung pinili kong school na paglaruan. Kasi gusto ko rin syempre yung quality of education. Back to Valdez. Valdez. And that's it! Ateneo has done it! They make history! Their first ever UAAP volleyball crown. Siyempre yung first championship namin, hindi in-expect ng lahat. At the same time, kami din, lalo unexpected na nag-champion kami. So yun, hindi ko talaga makakalimutan. At kahit tapos na ang kanilang makulay na collegiate career sa UAAP, ay hindi pa rin nila tuluyang maiwan ang paglalaro. Pero this time, hindi na sila student athletes. Kasama na sila sa mga athletes with careers. Pinagsasabay nila ang kanilang corporate job sa isang telecommunications company at kanilang club stint with the Perla Spikers. Ang hinawakan namin project is more on operations. Ang work namin is from 8 to 5 and then after 5 dapat umaalis na kami sa office, pupunta na kami sa training kasi yung training namin ang layo. So lagi kami na-stuck sa traffic. Siyempre parang student-athlete din siya eh. So nakaka-proud din na ma-manage namin yun kasi hindi talaga siya madali. Siguro for me, may stable job ka after volleyball kasi hindi ka naman din habang buhay na maglalaro ng volleyball. So after volleyball, what's next, di ba? At least yun, meron ka nang na-invest ngayon pa lang. Kwento nila Jem at Ella, kahit busy ang schedule sa training at work, ay kailangan pa din ng effective time management. Kaya naman, they still try to make some time for new and enjoyable experiences. Hi! So ngayong araw na to, racket muna kami ni Ella. Gagawa kami ng pancakes. Are you ready? Samahan niyo kami. Let's go! Excited na kami gumawa ng pancakes. Yay! Mukhang masarap na masarap ang paggawa ko ng pancake. Kailangan niyo i-try. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa time namin dito sa Alice. Gumawa kami ng mga pancakes. Yeah, and ito yung reward namin para sa lead namin kasi ang haba ng training namin, so kailangan natin minsan ng matamis sa ating buhay. Yeah. Pareho nang natikman nila Jem at Ella ang pait ng pagkatalo at tamis ng tagumpay. Pero sa huli, ang kanilang halo-halong karanasan ang nagpapatibay at nagpapalakas sa kanilang mga personalidad. At patuloy pa rin ang kanilang pagsusumikap para sa mas masarap na bukas.
For this conference, nag-focus kami more on our defense. Tapos kailangan lang namin matuto na mag-convert into points. Well, every training naman, lagi namin ginagawa yung best namin. And lagi lang kaming naglalaro as a team. Manalo-matalo, 1 lang kami.